Hello guys! Ngayon bibisitahin natin yung malawak na palayan dito sa aming barangay. Dahil holiday nga ngayon at nandito ako, hindi natin palalampasin ito dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakapunta dito sa palayan. Kasama ko pala ngayon yung aking pamangkin na si Alea Alexa. So ano pang hinintay natin? Let's go! Alam naman natin na ang Pilipinas ay isang bansang agricultural dahil malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura. At dito nga sa Pilipinas, may malaking bilang tayo ng mga mamamayan na nasa sektor ng agrikultura. At kabilang na kami dito bilang isang magsasaka. At never kong ikakahiya na ako ay isang anak ng isang magsasaka. At alam nyo ba na ang magsasaka ay itinuring ng Department of Agrarian Reform bilang isang makabagong bayani? At syempre, kung wala yung masisipag nating magsasaka, wala tayong mailalagay sa ating hapagkainan. Anyways, nandito nga po pala tayo sa gitna ng palayan kung saan kasalukuyan nilang ginagawa ang pag-aani ng palay. At medyo nahuli nga akong dumating kasi pagdating ko dito, tapos na nila itong gapasin. Dito kasi sa lugar namin, bihira pa lamang ang makabagong teknolohiya sa pagsasaka ng palay. Tulad na lamang ng isang rice harvester. Kapag ito kasi ginamit mo, siguradong makakatipid ka sa manggagawa at oras dahil sa mabilisang operasyon nito. Pero para sa akin, mas okay pa rin yung ganitong proseso. Kasi makapagbigay ito ng trabaho sa iyong kabarangay na nangangailangan din ng trabaho. Dito kasi ang paraan para makapag-ipon ka ng palay kahit wala kang sinasaka, basta masipag ka lang na tumulong sa paggapas dito, sigurado pag uwi mo may dala ka ng palay. Ang kadalasang sitwasyon nga dito ay dapat mayroon kang grupo sa paggagapas ng palay. Ang proseso nga kasi dito, una, ipapagapas ito sa manggagapas, pagkatapos mag-hire sila ng taga-tracer. At sa pagkakaalam ko nga kung sino yung nag-hand tractor dito, sila rin dapat yung gagawa ng tracer. At sa pag-tracer nga, hindi rin itong birong trabaho. Kasi manong-manong nilang dadalhin yung bawat parte ng tracer, makina, kung saan mayroong anihan. By the way, ito palang sinasaka nilang palayan ay matagal na itong sinasaka ng aming pamilya. Kasi nung bata pa ako, tandang-tanda ko pa, si lolo at lola pa yung nagsasaka dito. At isa nga rin itong source of income namin dati tuwing taniman na ng palay. Kasi sa napakadaming pisting kohol, pinapapulot sa amin dito para bayaran kami ng 5 piso per gantang. Alam nyo ba kung ano ang tinatawag naming gantangan? Ito ay ang ginagamit namin sa pagsukat ng bigas o palay. At gantangan rin yung ginagamit sa paghati-hati ng kanilang suhol sa paggagapas. At kasalukuyan nga nilang hinahati-hati yung kanilang suhol para ito ay mabilad sa araw at mapagiling para maging bigas na ito. At pagkatapos nga nila hati-hatiin yung kanilang suhol, nagsiuwian na may dalang ngiti sa kanilang mga puso. At eto nga yung sinasabi ko kanina, yung mga tracer boy natin ay sila rin magbubuhat ng tracer papunta kung saan naman sila mag-tracer. At ito nga naman yung huling proseso sa pag-aani ng palay dito sa amin. Ito ay tinatawag naming blower. Ang purpose naman ng blower ay para linisin yung mga aning palay. Kung baga, binoblow niya ito yung upan ng palay para pulidong malinis yung mauuwi nating aning palay. At itong blower nga namin, sobrang tagal na ito. At naalala ko nga, noong elementary pa ako, blower na namin ito. Nagkaiba-iba nga lang yung kulay sa pintura kasi nga ilang ulit na rin itong ne-repair. At hanggang ngayon, pinapakinabangan pa rin namin tuwing anihan. At sa pagkakaalam ko nga, itong blower ay kapartner niya naman yung sprayer. Kung sino gagamit ng sprayer namin, ibig sabihin kami yung magsiservisyo ng blower. Kasi dati sa barangay namin, kakaunti lang yung mayroong sprayer na ginagamit sa pag-spray ng lason sa mga palay. Kung ang tracer ay mayroong kapartner na hand tractor, itong blower naman ay mayroong kapartner na sprayer. At
At ganito lang naman kadaling tingnan yung pagtatrabaho dito sa blower. Ilalagay lang naman yung sako ng palay sa taas para ibublow ng hangin at ma-separate yung mga upa nito. At pagkalaglag nga ng palay, agad naman itong hihilahin ng rek papunta sa gitna para ipunin yung mga palay. At nung naipon na nga, agad naman itong sinandok at inilagay sa sako ng paunti-unti. At ito na nga yung malinis naming aning palay, ilalagay lang ito sa sako at ibibilad sa araw. At ito na yung finished product naming mga magsasaka. Sadyang napakahirap talaga ang trabaho ng isang magsasaka. Simula sa hand tractor, pagpunla o pagtanim ng palay, alaga ng palay, tulad na lamang sa paglagay ng abono, pag-spray para sa mga insecticides, pesticides, hanggang sa pag-ani nito, sadyang napakahirap talaga ang trabaho ng isang farmer. At ang mahirap pa dito, kapag madaanan ito ng bagyo at baha, siguradong talong-talo yung mga farmers natin. Kaya sana mabigyan man lang ng katumbas na halaga yung presyo ng mga palay natin dito sa Pilipinas. At ito lang po for today's video. Salamat sa panunood. Mabuhay ang mga magsasakang Pilipino.